Ngayon, ang tanong, mga kapatid, hindi natin nakikita kung paano eh. Pero nakikita yun ng Diyos. Hindi natin nalalaman kung ano yung ginagawa ng Diyos. Pero meron siyang ginagawa kahit hindi mo nalalaman. So what's the challenge? Anong hamon? Ang hamon na ito. Kung si Yahweh, siya ay ang Diyos na si ako ay si ako nga. Diyos na may ginagawa. Diyos na may pagkilos sa ating buhay. Diyos na sapat. Diyos na walang katulad. Diyos na hindi nagbabago. Mga kapatid, ito ang hamon. Hold on to God. Magtiwala tayo. Hindi man natin nauunawakan ang lahat. Magtiwala tayo. No? Si Moses hindi niya naman naintindihan lahat eh. Hindi niya naintindihan lahat. Kaya nga nagpakilala ang Diyos sa kanya eh. Ako nga. Sasabihin mo lang naman, magsasalita ka lang. Ako yung pangalang gumawa. You see? Yun ang sinasabi ng Diyos kay Moses. Gawin mo yung pinagagawa ko. Pag ginawa mo yung pinagagawa ko, gagawin ko yung sinabi kong gagawin ko. Nandiyan pa po kayo? Yan. Itong linggong nagdaan. Sabi ko nga sa inyo, nagkasakit ako. At kinailangan kong tingin ulit sa doktor. At usual, laboratory na naman. So, nagpa-laboratory ako. At makukuha ko yung resulta bukas. Ngayon, sabi ko sa aking sarili, ito naman talaga hawak ang bagay. Buhay ko nga, hindi ko hawak eh. 41 years ago, binigay ko na yung buhay ko sa Panginoon sa pamilya ko. I'm on my 41st year in the ministry. At kung babalikan ko yun, hindi ako mag-aatubili, bibigay ko ulit. Another 41 years. Hawak ko ba yung buhay ko? Nakikita ko bawat isa yun? Hindi. May takot ba ako? Marami. Kung yun lang. Gusto niyo ng takot, babahagi ko na sa inyo para medyo mabahag. Marami. Pero one thing na palagi ko sinasabi sa sarili ko, sinabi ng Diyos eh. Siya yung Diyos na gagawa. Siya yung Diyos na kikilos. Siya yung Diyos na may ginagawa. Siya yung Diyos na kumikilos. Hindi ko man nakikita, hindi ko man naunawaan, ang tanging magagawa ko, mangunyapit sa Kanya, higpitan pang lalo ang paghawak ko sa Kanyang kamay kung paano mahigpit ang paghawak niya sa aking kamay at magtiwala. That's the best that we can do. That's the best that we can do. Okay? Minsan kasi inisip natin, bakit ganun? Bakit ganun? Parang hindi ko makita ang pagkilos ng Diyos. Okay, number 6. Kilalanin natin ang Diyos na nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. So, talon tayo sa Exodus chapter 4, verses 1 to 9. Basahin natin. Itinanong ni Moses, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwala napakita kayo sa akin. So, tinatanong niya ang Diyos. Sabi ng Diyos, ano ang iyong tangan? O ano yung tangan mo? Ganting tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkol po, sagot ni Moses, bitiwan mo.
utos ni Yahweh. Binitiwan nga ni Moses at ito'y naging ahas, pagsayod sa lupa. Kaya't siya ay napahurong. Ito yung napahurong ay it's an understatement. Nakakita ka ng ahas, hindi ka lang basta uhurong. No? Eh, mahintakutan ka. Baka nakakalipas ka ng takbo. So, ano nangyari? Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas, naku po. Mahintakutan na ako, hawakan mo sa buntot. Eh, kahit nga sinabi yung ahas, hindi makamandag, ayoko eh. Di ba? Basta ahas, kahit ano pang ahas yan, ahas pa rin ang tingin ko. Makamandag o hindi makamandag. Alam niyo ba, may mga ahas pala na yung saksakan ng kamandag, and then moderately venomous, and then non-venomous. Tatlo pala classification yan. Yung moderately venomous, pag natuka ka, pwede ka lang lagnatin. Pero hindi mo matitindi. Yung venomous, pagka natuka ka, either makikita mo yung lumikha sa'yo, o makikita mo yung kaaway ng lumikha sa'yo. So, yan yun. Na ginawang ahas ng Panginoon yung tungkol ni Moses. Napaurong si Moses, ang sabi ng Diyos, damputin mo! Sabihin mo talaga sa Panginoon ko ako si Moses, utang na loob, Lord. Takot na ako sa ahas, pahahawakan mo pa sa akin, damputin mo sa mundo! Hindi mo lang Moses, dinamputin sa mundo. Ano ako gabi, nung binabalitan ko ito, binabasa ko. Pagkabasa ko, bakit ba naman? Pagkabasa ko, nanood ako ng konting reels. At lumitaw itong reels na itong eksena mismo ang pinatampot ni Yahweh kay Moses yung ahas. Kasabi ko, wow, nagkaroon ako ng isipan, ganito nga siguro yung nangyari. Nagkakandautan si Moses din sarili. Kakandautan siya, takot siya eh. Sabi ng Panginoon, damputin mo. So pagdaman, may pag-aalin lang, dinampot niya yung buntot. At ito'y naging tungkol na muli. Okay, tuloy natin. Nasa verse na ako? Okay, now verse, sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan ng buntot ng ahas, hinawakan na ni Moses at ito'y naging tungkol muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang napakita ko sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ni Abraham, Isaac at Jacob. Sabi ni Yahweh, ipalaw mo ang iyong kamay sa damit mo sa tapat ng iyong dibdib, sabi pa ni Yahweh. Ganyan nga ang ginawa ni Moses at ang ilabas niya, ito'y ipos ng keto. Ipalaw mo ulit, utos ni Yahweh. At sumunod naman si Moses, nang ilabas niya uli ang kanyang kamay, wala ng keto. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalagan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Kilalanin natin ang Diyos na nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. God is powerful. Ang Diyos ko ay makapangyarihan. Diba? Ang sabi nga, yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Ulitin nga natin. Ang imposible sa akin, posible sa iyo, O Diyos. Okay. Now this time, with conviction. With conviction. Ang imposible sa akin, ano
nagbibigay ng almusal. With conviction, ang imposible sa akin, posible sa iyo, O Diyos. Believe that in your heart. Yun ang sinasabi ni Moses eh, imposible ito sa akin. Sabi ng Diyos, hindi. Yung imposible sa iyo, posible sa akin. Yung mahirap sa iyo, madali sa akin. Sabi nga ni Jeremiah, "O Lord God, you have made the heavens and the earth by your great power, and nothing is too difficult for you." Sabi ni Jeremiah, ikaw na lumikha ng langit at lupa. Walang napakahirap para sa iyo na gawin. Ano? Meron ka bang inakaharap sa buhay mo ngayon? Ang tingin mo, Lord, imposible ito eh. Imposible talaga ito. Ano pa kayo mga impossibilities? Do you have impossibilities in life? Who has impossibilities in life? Kung alam sa sarili mo kung sa'yo lang, imposible talaga ito. Sige. Marami ko niyan. Marami ko niyan. Parang sabi ko sa sarili ko, ang imposible sa akin, posible kay Yahweh. Mga kapatid, tinanong na ba natin ang ating sarili? Bakit gano'n ang iba tumatanggap ng milagro ng himala na kanilang hinihiling? Bakit ako hindi? Have you ever felt that way sometimes? Bakit sa kanila nangyari, bakit sa akin hindi? May mga pagkakataon na tayo ay tinatalo ng ating duda, ng ating pag-alinlangan. At yan din ang kaso ni Moises at ng mga Israelita. Pero tinatunayan ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagkilos alang-alang sa kanyang bayan. I pray for my impossibilities to become possibilities by the power of God. Pray with me. Pray for yourselves. Watch and wait na may gawin ng Diyos para sa iyo. Sabi nga sa aklat ng maawit, "Inte Domini speravi non confundar in eternum." Ang ibig sabihin, sa iyo, Diyos, ako ay nagtitiwala. Huwag mong hayaang ako ay mabigo kailanman. Huwag mong itulot na ako'y mabigo kailanman. Bakit? Kasi nagtitiwala ako sa kapangyarihan mo na may magagawa ka alang-alang sa akin. If Jesus can raise the dead back to life, diba? Bumuhay siya ng patay. Tama? Alam niyo? Kung kaya niyang bumuhay ng patay, kaya niya rin bumuhay ng pag-asa ng buhay mo na marahil ngayon ay namatay na. Marahil patay na ang pag-asa na. Buhay ka na lang, humihinga ka. Pero sa puso mo, hindi mo na maramdaman na may pag-asa ka pa. Kung nagawa yung bumuhay ng patay sa katawan, kaya niyang bumuhay ng pag-asa ng bawat isa sa atin. Inte Domini speravi non confundar in eternum. Sa iyo ako nagtitiwala. Huwag mo ako hayaang mabigo kailanman. Yung tiwala kasi ang madalas na problema ng tao eh. Yan talaga. Nalala ko yung kwento tungkol sa isang pastor. Panahon daw ng tag-init.
Panahon ng tag-init, tag-tuyot. So yung mga lupain, hindi makapagtanim yung mga magsasaka. Sabi ng pastor, sa susunod na linggo, sama-sama tayong manambahan at sama-sama tayong hihingi ng ulan. Kung tayo, hinihingi natin ng tuyong ulan, sila naman, gusto nilang humingi ng ulan para daw mabasa yung mga taniman. So pagdating ng linggo, excited yung mga tao. Tatingin sila, lahat sila nandun. No? Napuno yung bulwagan. Kung mananalangin na, sabi ng pastor dun sa kanyang tawag, naniniwala ba kayo na uulan? Yes, pastor. Talaga bang naniniwala kayo na bibigyan tayo ng ulan ng Panginoon para mabasa ang ating mga bukiling at makapagtalim na tayo? Opo! Amen po dyan. Sabi ng mga tao. Sabi ng pastor, palagay ko ay nagsisinungaling tayo. Hindi ko na tiyata. Bakit mo sabi ng pastor? Sumasang-ayon kami sa iyong panawagan. Sumasang-ayon kami na uulan. Sabi ng pastor, kung talagang nagtitiwala kayo na uulan, bakit isang bata lang ang may dala ng pain? Kasi, bakit isang bata lang may dala ng pain? Alam ko ba naniniwala tayo uulan? Kung naniniwala ka, makapangyarihan ng Diyos, then don't just believe it for others. Believe it for yourself. Maniwala ka para sa sarili. Finally, number 7. Kilalanin natin ang Diyos na pinahalagaan